napunta ay dahil sa bigayang nagaganap. Ngayon nga, meron na naman silang legalized vote buying. Ano ho yun? Etong 20 pesos na bigas. Bakit ko nasabing legalized vote buying? Mantakin mo sa partikular laang na lugar. Gagawing 20 pesos ang bigas. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Mantakin mo ha. Dito lang sa partikular na lugar na ito, dito may 20 pesos. Bakit? Kasi nga, malaki po. Sabi nga, ilang milyon daw ata yan. I think, correct me if I'm wrong, I think more than 4 million something ang botante doon. At hahatakin yan yung mga kandidato nila. Diba? Ang lupit ho nangyari na ho yan. Talagang, ito isang panunuhol. O ito, para bagang, kasi ito ang nakalagay pa nga doon sa bigas na yon, fulfilled promise. Parang pelikulang animal, no? Hindi ko fulfilled promise yan. Meron pang isang tanso vlogger na nangangalang Sangkay, yung nagpakalat ng Talano Gold. Ang sinasabi niya, bakit wag tayong bumoto ng mga kandidatong ayaw sa 20 pesos na bigas? Ang hina talaga ng kokote nito ni Sangkay, no? Hindi na nagbago. Talagang ever since talaga, mahina talaga itong mamang to. The damage has been done. Ayan. Alam mo, maganda yan eh. Yung prinsipyo na the damage has been done. Sinabi rin yan ni Senator Bongo doon sa hearing. Maganda itong ginagawa mo, Amy, pero wala na tayo magawa. Nandun na si Pangulong Duterte. Ika nga, the damage has been done. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Wala na. Sabi nga, tapos na. Ngayon ka pa nag-iingay. Ngayon ka pa kung ano-anong pahiring-hiring mo dyan. The damage has been done. Wala na. Wala nang silbi, ika nga. Kahit pa sabi nga, aanuhin mo ang damo kung wala na si Bong Ab. Muntiga ko na masabing bongbong eh. Buti hindi ko nasabi. Shit. Ito nga ho ay si VP Sara Duterte ay sumagot na ho dito kay Abante. Kasi kung matatandaan ninyo, simula po nito nung nagpunta po si Pangulo. Pwede rin. Mas gusto ko ng Pangulo. Vice President Sara Duterte sa Maynila at kung saan pinakita niya yung picture ng ni Abante na nakadila. Di ba? Nakita naman po natin yun, di ba? At alam mo, sa sobrang tindi kasi may balita ako dyan sa Maynila. Ito, balita ako lang naman po. Galing po dun sa isang kaibigan nating matikas dyan sa Maynila. Sabi ba naman niya, yung si Abante daw, ito si Congressman Abante, natatakot na daw ito. Natatakot na daw ito na lumabas dyan sa lungga niya. Hindi na daw ito, kasi nga po, nagagalit sa kanya yung mga tao. Yun ang siste, yun daw nangyayari. Natagalit na sa kanya yung tao dahil sa ginawang pambababoy nito ni Congressman Abante sa mga Duterte. Alam mo naman ang Maynila. Kita mo naman solid na Duterte ang mga taga Maynila. Nakita natin yan talagang pag dumarating si VP Sara Duterte, naku po, nagkakagulong Maynila. Nagkaka-traffic, kaliwat kanan. Hindi, nakita nyo naman, di ba, may video yung nilalabas si Mocha. Talagang alupit pagka si VP Sara Duterte. Kaya nga po, may bali-balitang hindi daw lumalabas, di nangangampanya yan. Hindi ko alam kung ibig bang sabihin ng hindi siya nangangampanya ay dahil natatakot siya o baka kasado na. Hindi natin alam. Anong kasado na? Finish na. Ika nga. Finish na ang eleksyon. Bakit kanyo? Malay mo, may mga kausap na siya. Hindi natin alam. Hindi ko sure. Ito, tinatanong ko nga lang. Tanong nga lang ho ito kasi yun yung the fact na hindi daw lumalabas. Ewan ko kung ano nangyayari sa kanya, kung ba't di siya lumalabas. Baka naman talagang natatakot. Pero gayon pa man, napatunayan ho yan kasi nung nagsalita si VP Sara Duterte, kinabukasan, yung kanyang kapatid, anak. Abay nagsalita.
nagsalita sa entablado at galit na galit. Yung parang, ewan ko kung saan mo napulot yung anak niyang yon. Galit na galit. At kesyo kung ano-ano ang mga binato kay Vice President Sara Duterte na wala daw nagawa sa Maynila at wala naman daw siyang silbi, pupunta pa siya sa Baluarte. Kasi bantakin mo pumunta sa Baluarte ni Abante. Pumunta ka sa Baluarte ni Abante, mismong distrito ni Abante at doon ka nangampanya at sinabi mong eto, walang galang to. Bastos ito. Di ba? Yung nakadila, mantakin mo, binaboy ka sa sarili mong distrito. Kung ako yun, iyak na ako. Kung ako yun, takbo na ako sa nanay ko. Diba? Totoo naman kahit anong pagbalik-balik ta rin natin, mga kababayan, nabahag ang buntot, ika nga. Ewan natin kung totoo, pero nabahag po ang buntot, di umano, allegedly, nitong kongresista na ito. At dahil nga po doon sa pagsagot ng kanyang anak, mukhang nakukumpirma na nabahag ang buntot niya kay VP Sara Duterte. Hindi natin alam kung yan ay katotohanan o bintang-bintan lamang. Although may nagkwento nga sa akin, takot na talaga lumabas yan. Dahil yung mga tao ay sinisigaw ay Duterte pag siya ay nakikita. Hindi natin alam. Pero gayon pa man, dun sa banato ng anak niya, abay sinagot na po siya ni VP Sara Duterte. At ang sagot ni VP Sara Duterte ay malupit. Etong sagot ni VP Sara Duterte talaga nga namang simple lang pero rock, ika nga. Nakakayanig. Bakit to? Eto, panoorin po natin At medyo inedit natin yung audio. Nilinawan natin yung audio kasi meron ng mga magagandang software app ngayon na naaayos ang audio. Ibig sabihin, nawawala ho yung background noise. Ito panoorin po natin Maganda ho ito. Na nagsasabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez, may informasyon ka na po ba rito? And your reaction po? Wala akong information. Wala akong information sa document na pagpapalit kay Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ayan. Alam mo, maganda yan Yung prinsipyo na the damage has been done. Sinabi rin yan ni Senator Bongo doon sa hearing. Maganda tong ginagawa mo, Amy, pero wala na tayong magawa. Nandun na si Pangulong Duterte. Ika nga, the damage has been done. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Wala na. Sabi nga, tapos na. Ngayon ka pa nag-iingay. Ngayon ka pa kung ano-anong pahiring-hiring mo dyan. The damage has been done. Wala na. Wala nang silbi, ika nga. Kahit pa sabi nga, aanuhin mo ang damo kung wala na si Bong Ab. Muntiga ko na masabing bongbong Buti hindi ko nasabi. Shit. Hindi, aanuhin mo ang damo kung wala na ang kabayo. Di ba? So parang ganito sinasabi ni VP Sara Duterte kay Romualdez. Aanuhin mo pa na matanggal siya, nangyari na mga nangyari. Ano yon? Paalala lang natin, mga kababayan. Ano ba nangyari? Una, yung budget. Alam naman po natin yung blanco sa budget. So, nangyari na po yun. At ang balita ko nga ito, bali-balita po ito. Yung nagkwento sa akin Kasi kung maaalala niyo, balik lang natin ng kapiraso yung budget. Nabuking yung budget na kung saan ay may mga blanco. Alam nyo, meron daw mga nagalit na ilang kongresista dahil hindi yun ang kasunduan o usapan. Una yun. Pangalawa, may isang malaking religious group, hindi ko na lang papangalanan. May isang malaking religious group na nagalit at sinabing hiningi yung ulo ni Speaker Romualdez, allegedly, di umano daw. Hiningi yung ulo ni Romualdez, sabi. Ibig sabihin daw noon,
pinagre-resign si Romualdez. At ang ginawa daw, di umano, ay instead na si Romualdez, ang parang sacrificial lamb ay yung kanyang balalay na chairman ng isang komite na kung saan humahawak ng budget o nag-aayos ng budget ng Kamara. Kaya ang mapapansin ninyo, nag-resign daw yun because of, I think, health reason. Alam mo naman, ganyan naman sila pag nagpapalusot. Health reason. Diba? Pero, ang katotohanan nun ay hiningi daw yung ulo at yun ang parang pinaka-compromise, ika nga. So, anong ibig ko lang sabihin? Ba't natin pinapaalala yan? Kasi yan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na huli na ang lahat. 'Di ba? Nakatkong na yung budget. Nakuha na, nailipat na yung budget sa ayuda. Kasi ganyan po talagang ginawa nila sa 2025 budget. Ilipat po, itigil. Ang dami yung tinigil dyan. Una, yung sa PhilHealth na pinuna mismo ng Supreme Court. Di ba? Pangalawa, yung pong mga infrastructure. Sa katunayan, meron ako isang napanood na video na kung saan itong isang congressman na sira-sira ang kanyang lugar. Ang ginawa niya, instead na yung allotted budget for pagpapagawa ng mga roads sa kanyang lugar, ginamit niya sa AKAP, ipinalipat niya. So, nung dineliberate, inilipat ngayon ito sa mga AKAP, AYEX, mga ganyan-ganyang programa. So, syempre, yung kanyang maitim na balak ay napatupad. Syempre, ikaw ba naman, sip-sip ka ba naman kay Speaker Romualdez? Talagang asal ka dyan, Panginoon ang dating mo. So, nailipat sa kanya. Hindi ko na lang papangalanan. Kung alam nyo yung lugar na yon, ilagay nyo dyan sa baba. Ang laki daw. Sa katunayan, para ko kayo updated, pinost ko po yan sa social media, sa Facebook. Matingnan ho ninyo. I-follow nyo po ako sa Facebook, Banat by 2.0. Kasi pambihira ba naman yung Banat by? Impersonator daw ako. Kaya gumawa na lang akong bago. Banat by 2.0. Papansin nyo dyan, panoorin nyo po dyan, yung mga video na kung saan nilipat. Sa katunayan, isa sa pinakamay malaking budget pagdating po sa mga ganyang programa ay yung kanyang distrito. Ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Yan din po yung ginawa na sinasabi ni VP Sara Duterte na wala na. Nangyari na yung mga nangyari. Nakatkong na. Nanakaw na. Anong gagawin natin? Huli na ang lahat. Yun po ang parang pinapahiwatig po ni VP Sara Duterte, 'di ba? Na parang wala na po yung pera, aanuhin pa natin. Nawala na, sabi nga niya, hindi na maibabalik 'yan mula sa korupsyon. Yun po ang sabi niya, okay? So, ang tanong ano sa tingin ninyo? May silbi pa ba kung tanggalin si Speaker sa Kamara? O ito'y isa lamang, alam mo na naman yun, palusot. Kasi ito'y tinatanong ho siya doon sa may lumabas na dokumento na sinabi naman po nila, fake news. Meron bang aamin? Hindi, yun lang naman ang tanong dyan Fake news yan, fake news. Meron ka ba nakitang umamin? Aaminin ko na kurap ako. Aaminin ko na sisipain na ako. Aaminin ko na wala nang confidence sa akin ng Pangulo. Aaminin ko. Wala. Si Marcos pa aamin? Naku po, pambihirang buhay ereo. Lahat o ata nun puro kasinungalingan lumalabas sa bunganga nun. Pag hindi sa kanya, doon sa kanyang tagapag-atake na si Yusik Claire, di ba? Tuloy natin to. Laki na ng magkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So, palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin magabalik yung pera na wala dahil sa korupsyon. Brian, last question. JC, may preliminary investigation ng NBI yun sa kaso mo. Kaso na ipinahal ng NBI-DB. Sabi niya, ay may tae. Joke lang. Hindi, kayo naman ba?
Tabiro lang. Ito, tinatanong naman kung a-attend daw ba siya doon sa pagdinig sa NBI. Ha? Actually, hindi naman po hearing yun eh. Parang sinamon lang, pinatawag lang. Investigasyon. Alam mo mga kababayan, nakakatawa lang. Nakakatawa lang. Nung napakinggan ko, ano ba, hindi po ito galing sa korte. Linawin mo natin, hindi po ito court. NBI is not a court, okay? Hindi po ito matatawag na court order, wala hong ganun. Ito po ay pagtawag lamang upang magbigay ng iyong salaysay. Sinumpa ang salaysay. At syempre kailangan ka mag-appear doon at mag-appear. Hindi appear. Ano yun? Taking. Hindi, para isusumpa mo na, parang sasabihin mo na ako gumawa niyan, ganyan. Parang hiningi yung side mo, ika nga. Parang ganon. Natawa lang ako. Bakit? Kasi, hindi ginawa sa kanya yan sa kamera. Kasi dapat ang proseso dun sa impeachment. Ito mga kababayan, linawin ho natin kahit kanino nyo itanong na abogado o eksperto sa konstitusyon, ang tawag po sa ginawa ng kamera ay impeachment. Therefore, BP Sara Duterte is already impeached in the House of Representatives. Yeah? Pero meron pa rin tinatawag na impeachment trial naman sa Senate. Iba naman po yun, okay? Kasi medyo sabi nga nung mga nagpaliwanag dyan, medyo magulo yung wordings na ginamit sa ating konstitusyon na kung saan impeach ka na pero impeachment trial pa rin po yung tawag doon sa Senate. Pero ganito, ang proseso dapat kasi dyan, pag may naghain o nagreklamo na ito si BP Sara Duterte ganito. Kasi meron meron parang bang pumunta doon, hinain yung impeachment complaint. Dapat ang gagawin ng kamera ay hihingi ng iyong panig. Hindi pa pwedeng magdidesisyon na lamang agad-agad. Hihingi ng iyong panig. So papatawag ka, ano ang masasabi mo dito sa impeachment na hinain sa'yo? Ganito. Tapos tatawagin ka ngayon ng komite na in charge dyan. Committee of Justice. Ang nakakapagtaka dito, nagawa ng NBI na ipatawag si BP Sara Duterte upang magpaliwanag. Kung kaya pala nilang gawin yun, at yun pala talaga ang tamang proseso, bakit po hindi ginawa sa kamera yun? Naiintindihan natin kasi alam nyo, sa lahat ng batas, ulit-ulitin po natin to, ang konstitusyon po ang pinaka-supreme sa lahat ng batas. Dapat na ayon po sa konstitusyon. Halimbawa, yung batas na pinapatupad ngayon sa Kamara, ibig sabihin yung alituntunin dyan, yung impeachment, kailangan meron pong pagsasang-ayon sa batas ng konstitusyon. So anong ibig sabihin ko? Ang sabi po ng ating konstitusyon, ang lahat po ay merong due process. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinagbintangan, pag ikaw ay inakusahan, ikaw ay dapat dumaan sa due process. Walang ginawang due process kay BP Sara Duterte doon sa impeachment na ginawa ng Kamara. Ni hindi man lang siya pinatawag at pinagpaliwanag o depensa ng kanyang sarili doon sa impeachment complaint. Basta na lang puwersahang di umano binayaran ang mga kongresista upang pumirma sa impeachment complaint na yun. Yun ang problema ngayon. Ngayon nga, kinakarma ho ang mga animal at mga demonyo. Bakit? Yung mga kongresista ho na pumirma, sila po ngayon ay nanganganib sa eleksyon. Bakit to? Talagang kung hindi sila binubu, kung hindi man sumisigaw ng Duterte ang mga tao, ay wala akong napunta sa kanilang mga pagtitipon. Diba ho? Bakit? Kasi nga po, ang tao ay talagang antiwala pa rin sa mga Duterte more than anything else. The Duterte are not perfect. Baka sabihin nyo sinasabi kong perfecto ang mga Duterte. No. There is no such thing as perfect human being. But
yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, ginawa ni VP Sara Duterte, ay sobrang layo naman sa mga ginawa ng ibang politiko. So therefore, talaga nga naman mga Pilipino ay nabilib sa mga Duterte. They are true. They are honest. At higit sa lahat, hindi ho sila katulad ng ni Marcos na kung saan gumagante, hindi, alam mo yon, hindi iniintindi ang pagsisilbi sa bayan. Ang talagang iniintindi lang niya ngayon ay yung maipanalo yung kanyang mga bata. Kasi mapapaya nga naman siya. This is a fight between the administration and the Duterte, di ba? Then aminin na po natin, ganyan talaga magiging labanan ngayong kampanya. Kaya nga alam nyo mga kababayan, sana mag-isip-isip yung mga may tangkang mandaya. Dahil ngayon pa lang, kitang-kita na ho ng mga mata ng mga Pilipino na pag ang Duterte ang nagrally, talagang dinadagsa, mainit ang tanggap ng mga Pilipino. Ito'y worldwide po ito. And yet, sasabihin nila hindi lumalabas sa survey. Tapos yung kanilang mismong rally ay wala akong nagpupunta. Kung meron mang magpunta ay dahil sa bigayang nagaganap. Ngayon nga, meron na naman silang legalized vote buying. Ano ho yun? Etong 20 pesos na bigas. Bakit ko nasabing legalized vote buying? Mantakin mo sa partikular laang na lugar. Gagawing 20 pesos ang bigas. Saka nakakita ng ganun. Di ba? Mantakin mo dito lang sa particular na lugar na ito, dito may 20 pesos. Bakit? Kasi nga, malaki po. Sabi nga, ilang milyon daw ata yan. I think, correct me if I'm wrong, I think more than 4 million something ang botante doon. At hahatakin yan yung mga kandidato nila. Diba? Ang lupit ho nangyari na ho yan. Talagang, ito isang panunuhol. Ito. Para bagang, kasi ito ang nakalagay pa nga doon sa bigas na yon, fulfilled promise. Parang pelikulang animal, no? Hindi ko fulfilled promise yan. Meron pang isang tanso vlogger na nangangalang Sangkay, yung nagpakalat ng Talano Gold. Ang sinasabi niya, bakit wag tayong bumoto ng mga kandidatong ayaw sa 20 pesos na bigas? Ang hina talaga ng kokote nito ni Sangkay, no? Hindi na nagbago. Talagang ever since talaga, mahina talaga itong mamang to. Alam mo, hindi ho naiinis ang tao doon sa 20 pesos na bigas. Ang problema kasi dito, niloloko nyo ang taong bayan. Niloloko nito mga politiko ang taong bayan. Ito'y ito'y hilig ni Marcos yung bang panglabas lang na pagbabago. Bakit kanyo? Kung talagang na promise fulfilled, dapat nationwide. Una, ang ganda ng punto ni Jimmy Bondoc lumakas ba ang mga farmers natin? Ibig sabihin, nagbago ba sila? Ibig sabihin, meron bang nagawa ang gobyerno upang tulungan ang mga farmers? Dumabi ba ang kanilang production? Ibig sabihin, yung mga nagagawa nila na kaya bumaba ang bigas ay dahil dumami? Hindi. Nasuportahan ba ng gobyerno? Naayos ba yung mga road to farm? Hindi. Yung mga irrigation na kailangan? Hindi din. Wala akong nagbago. Ibig sabihin, kung bulok nun, mas bulok pa nga ngayon. Ano to? Bakit bigla nagmura ang bigas? At particular lang sa ilang lugar? Kasi nga, may mga nakatagong bigas. Kung maaalala ninyo, di ba ang daming raid na nangyari? Ang daming raid. Dati na mga, alam mo yun? Mga bude-bodega. Ang tanong, asan yung mga yun? Hindi kaya ito yung mga bigas na yun? Na kunwari, magbebenta lang ng 20 pesos na bigas pero sa totoo lang, ang tawag dyan, parang panglabas lamang na pagbabago. Ibig sabihin, hindi naman talaga naayos yung sistema, hindi naman talaga nasuportahan yung mga farmers.
para lamang baga mabudol, mapaniwala yung mga tao. O, kita nyo na? Yung pangako kung 20 pesos na bigas natupad. Hindi ho eh. Nagkakalokohan. Tayo ay nanggagaguhan ho tayo. Kawawa naman po taong bayan kung ganyan at ganyan ang gagawin ninyo. Hindi ho tama. Kaya sana mga kababayan, maunawaan natin na ito isa na namang form ng pangbubudol sa ating mga kababayan. Kayo mga taga Cebu. Kasi sa inyo daw gagawin yan eh. Walang problema. Kunin ninyo. Hanggang kaya ninyong kunin, ubusin ninyo. Ubusin ninyo yung 20 pesos na bigas na yan. Kasi sa ating galing yan. Tax ng bayan yan eh. Yung subsidy na ginawa nila ay galing sa tax ng bayan, sa tax natin yan. So kunin nyo, karapatan nyo yan. Pero, huwag nyo iboto. Yun ngang gobernur ninyo dyan kumaharap pa sa kaso Bakit? Tingnan nyo yung kaso niya, baka kala nyo biro-biro. Although, merong legally silang nilalaban ngayon. Ina-appeal nila kasi bawal daw ang mag-suspend during the campaign period o less may days before the campaign, before the election, bawal mag-suspend. Okay. But the fact will remain na meron siyang proyektong pinaspas. Meron siyang proyektong minadali na hindi dumaan sa tamang proseso. Yun po yung akusasyon sa kanya. At kinatigan ng ombudsman. Na ibig sabihin, meron kang ginawang hindi maganda, hindi tama. Doon pa lang, sabi nga, sabit na. Ngayon, kung yung pinaglalaban mo yung proseso, sige, ipaglaban mo yan, walang problema. But the fact will remain that you did something wrong. Diba? Kaya nga, ito mga kababayan itong nangyayari sa Cebu, huwag po kayong paloloko. Dahil malupit po ang mga politiko ho dyan sa Cebu. Talaga nga naman. Hindi lang ho balingbing. Talaga nga naman mambubudol. Schedule na preliminary. May 9 and 16. Dadalo ka ba? Yes, nag-usap na kami ng aking abogado with regard po sa counter-affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-vote. VP! Sagot niyo po sa amin ni anak attorney Abante na you don't have the right daw to sue or basta at sirain ang kanyang ama dahil wala naman daw po kayong natulong sa kanyang distrito. Opo. Yan. Sasagutin niya na si Abante. Ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko. Yan po ang problema. Yan yung paulit-ulit natin sinasabi sa mga kababayan natin, di ba? Sabi ko nga ito talagang mga kalaban na itong mga sila yung unang aatake. Itong Kamara, itong Congress, ewan ko kung ano talaga nasa utak nitong mga to Sila yung unang aatake. Di ba? Aatakein nila. Pati yung mga vloggers aatakein nila. Pag nag-retaliate, kung ano-ano na itatawag nila, kung ano-ano sasabihin nila. Di ba? Ito. Sino ba ang unang umatake kay VP Sara Duterte na personal? Di ba? Sila naman po Sila ang nambaboy kay VP Sara Duterte kahit alanganin po yung mga akusasyon, mga ebidensya at higit sa lahat hindi binigyan ng pagkakataon upang ipagtanggol ang sarili doon sa impeachment. And yet, they did all of these things. Binaboy nila si VP Sara Duterte. Tapos ngayon nag-retaliate lang yung ale. Nagagalit kayo. Parang mainstream media yan Pasensya na mainstream media. Talagang papalag ako sa inyo. Ito kasi mga mainstream media, lalo na yung mga nakadebate ko, ang yayabang. Akala mo kung sinong nasa kanila ang supreme truth, nasa kanila ang katotohanan. Tapos pag nag-retaliate ang mga vloggers, tatawag nilang fake news, tapos sasabihin nila, kawawa naman kami, ba't nyo naman kami sinasabihan ng bayaran? Bakit nyo kami sinasabihan ng bias with ED? Gago pala kayo Kayo ang gumawa ng mga katarantaduhan. Kayo ang mga naging biased. Kayo ang
kung ano-anong pinalalabas ninyo. Halimbawa, yung humingi ng asylum si Pangulong Duterte sa China, tarantado pala kayo. Sa kalhati pala kayo mga ulul. Papalabas nyo yan. Tapos babawi kayo. Tapos pag nagbawi kayo, hindi ko call out ng ibang mainstream media. What if, against sa inyong amo? Sigurado ko, kaliwat kanan ng balita niya, mga 5 beses nyo ibabalita yan. Pero ito, dahil kakampi ninyo, kakakosa ninyo, hindi ninyo, isa lang ang nag-carry nun na umamin sila na mali pala. Binigay yung panig ng China. Diba? Hindi na sinuportahan ng ibang mga network. Sana man lang kinall out nila yung kasamahan nila na nagpalabas ng peking balita itong GMA yun. Diba? Sana man lang ganun. Para kayong ganito si Abante. Pag kayo sinabihan ng bias, kung kayo sinabihan ng iiyak kayo. Di ba? Kasalanan ba namin na mas malakas ang boses namin dahil mas marami ang nagagalit sa inyo? Yan po kasi yung problema ng mainstream at saka vlogger. Bakit po ba sila apektado sa mga vlogger? Bakit po ba sila apektado sa mga influencer? Kung wala namang nakikinig sa amin, hindi sila apektado. Tama, mali. Kaya lang, maraming nakikinig sa amin kaysa sa inyo. Hindi ko sinasabing magaling po ako Hindi yun. Alam mo kung bakit? Kasi nasa katotohanan po kami. At ang mga tao, hindi mo magagago. Kung akala ninyo magagago ninyo mga tao, hindi. Sila po mismo, wala naman kaming kapangyarihan upang magdikta na ito ang paniwalaan ninyo, ito ang paniwalaan ninyo. Wala kaming kapangyarihan gawin yun. Bakit dun sila naniniwala? Kasi nga we just stand on the truth. The truth will always prevail. Hindi magbabago yan. Ang katotohanan talaga mananatili yan. Ang mga tao, hindi bulag. Kung akala ninyo bulag ang tao, dahil sa paglalabas nyo ng angling na mga balita, ina-angle nila yung balita, o di kaya paglabas nyo ng bias news, kasalanan ninyo kung bakit walang nanunood na sa inyo. Kasalanan ninyo kung bakit wala nang naniniwala sa inyo. Kasalanan nyo yan. Tapos magagalit kayo sa mga vlogger. Parang ganito yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Kayo unang umatake, kayo unang nang baboy sa akin, tapos nung ako na nag-retaliate, galit na galit kayo. Abay mga ulol pala kayo. Ako na lang yun. Hindi galing kay VP Sara Duterte yun. Diba? So, sana lang magising-gising kayo sa katotohanan. Ikaw Abante umayos ka. Nang walang rason at baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Ayan, bakit niya sinabi yan? Kasi sinasabi ni nung anak parang wala naman daw ginawa ang opisina. Sinasabi nga ni BP, sandali, meron kami ditong mga programa. Dito isa sa mga satellite office ng DepEd nung ako'y dati pang DepEd secretary. Meron po kami nagawa. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng part namin. So, public assistance desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila na tinanggalan nila ng budget. Last question, Val. May investigation na pinaimbistigan ni BBM itong Prime Water na pagmamayari ng mga bilyar. Sa tingin mo may kinalaman ba ito sa pag-endorse mo kay Camille Villar? Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng... Ayan, nakita ninyo Aganda yan. Bibigyan ko pa kayo ng isang example. Ngayon lamang po may lumabas na balita. Galing po ito isa sa mga nagbalita ang ating kinapipitagang remate. Sabi ni PBM, ni Marcos, Gwen Garcia dapat pagkalooban ng due process. Bakit yung due process ninyo pili? Yung due process ninyo, pagkakampi ninyo, pili. Doon lang may due process. Pagkakalaban ninyo, wala nang due process. Anong tawag mo dyan? Pamumulitika. Bakit? Kailangan ni Marcos ng boto ang makinarya sa Cebu.
Kayo mga taga Cebu, makinig kayo mabuti sa akin. Kayo mga taga Cebu, naniniwala ba kayo diyan sa 20 pesos na bigas? Naniniwala ba kayo na kayo ay talagang tinutulungan ni Bongbong Marcos? Kailan kayo naalala? Naalala lang kayo ngayon na dahil nangangampanya sila. Noong mga nakaraang taon, asa ng Pangulo? Nga. Hindi mo makita. Ngayon, aktibong-aktibo siya. Ngayong humaharap sa kaso itong si Gwen, biglang nagsusulpot siya at nagbigay pa ng statement. Ibig sabihin, kasi kaalyado. Paano naman yung mga iba pang mga hindi kaalyado? Diba? Kaliwat kanan, hindi kaalyado. Talaga nga namang humaharap ng walang due process. Ika nga. Bakit? May problema tayo dyan, mga kababayan. Administrasyon na ito para sa Last na lang, Rick. kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao, hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya pilin. Yun. At ngayon nga po, ito yung, di ba, yung ating diniscuss din po natin ito. Ito po yung panggigipit sa mga bilyar. Kasi nga po, kasi naman to si Camille, may pa pis-pis pa eh. Pis, hindi pis fist. Fist kasi, di pis. Anong pis? Pis, ganun eh. Fist. Gumanon siya, nag-Duterte siya, di ba? Dahil sa pagdo-Duterte niya, kita nyo nangyayari ngayon. Biglang inungkat ang kanilang negosyo. Ganyan, alam nyo, grabe ho yan. Yan ang tinatawag na tunay na pasista. Ano ibig sabihin? Grabe yung Pag ikaw, nagbigay ng disagreement, sa gobyernong ito, lalong-lalo na particular, hindi ka kumampi kay Marcos at kumampi ka sa mga Duterte, yayariin ka. Nakita na natin yan. It's a pattern. Anong pattern? Wala pa lang kay Pastor Kibuloy, di ba? Kay Pastor Kibuloy, kita naman natin yan doon sa Oplan na Horus na yan. Ano nakasulat doon? Talagang pilayin ng lahat ng kaalyado ng mga Duterte. Kaya nga unang-unang ninigwak dyan yung SMNI. Mantakin mo wala pong batas na bumabawi ng franchise ng SMNI. Kasi batas po ang franchise So dapat bawiin po yung batas na yun. Wala pong batas na bumabawi doon sa franchise. And yet, hindi pinapayagan sa himpapawid. Meron pa silang tinatawag na suspension. Na limited lang dapat ang suspension. Ang ginagawa is auto-renew yung suspension. Ganun na nangyari sa SMNI. Nakita natin nandun kasi sa Oplan Horus na yung mga makakatulong tulad ng SMNI at si Pastor Kibuloy, ligwakin. Di ba? O ano pa? Ipinakulong pa si Pastor. Mantakin mo ang kasong mga ibinigay sa kanya. Dati nang na-dismiss. Saka nakakitang dinismiss na ng korte, binuhay pa. Dismiss na yun Pangalawa, aside from na-dismiss, walang kinaugnayan doon sa pagmamay-ari ni Pastor. Finris lahat. Pero walang kinaugnayan yung kaso niya doon. Sana kung ang kaso niya, istapa, kaso niya tungkol doon sa mga pagmamay-ari niya, wala. Hindi, walang kinaugnayan. And yet, finris yung kanyang pagmamay-ari. Buti na lang, wala naman sa pangalan niya. Kasi nga, sa pangalan ng kingdom, lahat ang mga pagmamay-ari ng kingdom. Wala sa pangalan niya. Kahit pumunta kayo sa ibang bansa, wala po. Talagang wala. Malinis. Sabi nga ni Atty. Torre, nagulat siya kasi abogado yun Di yun. Nagulat siya. Ibig sabihin, kung may mangyari kay Pastor, wag naman po, wala po sa kanya lahat. Nasa kanilang iglesia, ibig sabihin sa kanilang church. Ang may-ari ay bawat isang kingdom member. Ganun katindi. Di ba? Pero ano ginawa? Finris pa din. Kasi nga, lahat ng kaalyado, ipe-persecute. Nagbigay na sila ng sample Kaya nga tinamo nung sinampulan nila SMNI, yung mga bayag na mga network, wala. Alam nyo kung bakit? Don't ever forget.
Ito yung aking pinunto nun sa debate. Karamihan po ng mga network, actually almost everyone, may mga natitira lang hindi. Karamihan po sa kanila talaga ay may mga ibang negosyo pa. Hindi ko na lang iisa-isahin. Pero tingnan ninyo ang pagmamay-ari ni MVP na may-ari ng TV5. Tingnan ninyo, napakarami niyang negosyo. Sobrang dami niyang negosyo at delikado. Delikado kung ikaw ay kokontra sa gobyerno at baka silipang ka dun sa mga negosyo mo. Ang dami niyan. Merong basta, ayoko na lang pangalanan. Sa kuryente, sa lahat. Sa kalsada, pati sa mining, lahat po meron siyang involvement, ika nga. So, ano ibig ko lang sabihin? Di ko naman sinasabing takot siya, pero gayon pa man, nag-iingat na. Huwag kang babanat kasi baka mabilyar ka. Ito yung ginagawa kay Bilyar. Siyempre, negosyante rin ang mga bilyar. Alam naman po natin yan. Marami pong negosyo ang mga bilyar. Dahil kaalyado si Pangulong Duterte, tapos gumanon pa si Camille, sinampulan ngayon. Mantakin mo, mismo ang presidente magsasabing, pinaiimbestigahan yan. Saka nakakita ng ganun. Dati, kaalyado mo, puring-puri ka. Nung nakaalyado mo dati, wala kang problema. Nung nag-peace sign, biglang paiimbestigahan natin yan. Anong katarantaduhan yon, Marcos? Bongbong, anong katarantaduhan yan? Anong pinagsasabi mo? Di ba? Ano yan? Ay yan, malaking panggigipit na naman sa mga kaalyado ng mga Duterte. Nakakahiya ka. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Hindi ka presidente ng lahat ng mga Pilipino. Ikaw ay presidente lamang ng mga kaalyado mo. Off the record, transfer kicks tumaas. Ano masasabi? Una-una, nagtataka ako dahil tumaas ang ratings ko. Kahit araw-araw ang paninira sa akin at sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin ang taong bayan na sumusuporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. At yun. Kailan ka babalik sa Dahig? During my birthday, hindi ko lang alam kung ano yung exact date dahil wala pa kaming nagawa na mga pagbili ng May. this month, yes. Yung schedule mo sa Mindanao, kailan at saan? Saan kayo dito? This week. Kasi Mag-announce si Jess. Tapos na yan, iba na yan, okay? Anyway, mga kababayan, ayan po ang latest update po sa ating mahal na Vice Presidente na susunod na Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang kanyang mensahe sa mga kritiko niya at mga mangyayari pa. Sana po ay patuloy natin suportahan. Again, ang ganda nung sinabi ni Boss Dada sa isang speech niya. Sinare ko din po dyan sa aking Facebook. Ano sabi niya doon? Ang unang step ay ipanalo natin ang Duterte. Okay? Ipanalo po natin ang Duterte. Yan po ang unang step para po tayo po ay magkaroon ng kaayusan. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. The first step is to vote for the Duterte. Okay? So, napakahalaga po nito. Alam nyo, eto meron lang akong konting ibabahagi sa inyo kasi meron po ako narinig. Medyo nalungkot ako. Kasi nung narinig ko, meron akong, ayoko na lang magsalita, pero ito'y napaka-reliable source. Ito daw si Manga. Kumuha ng mga vloggers. Hindi, kasi sabi ni iba, hindi, matagal na yan, Banat Bay. Alam ko yung iba, yung matagal na, yung vocal na sumusuport sa kanya noon pa. Pero meron daw mga bago. Ano yun? Mga quote-unquote, sumusuporta sa Duterte, tapos una bumabati ko sila, tapos kinausap daw sila, di umano, at ayun na nga. Nag-alok daw. Di ko sure kung totoo ito, ha? Kaya nga sabi ko, alleged . Akin lang, sana wag. Sana mga kababayan,
Wag ho tayo matempt. Alam ko meron kayong pangangailangan sa buhay, pero parang awa nyo na. Wag natin ibenta ang ating bayan. Kasi pag atin pong sinuportahan to, para nating ibinibenta yung bayan natin sa taong hindi karapat-dapat. Hindi ko alam mo, alam mo yun, hindi ako magmamalinis, hindi ako ako po ay hindi magaling, hindi po ako masasabing mong matalino, profesional. Pero isang bagay yung sigurado ako, hindi ko ipagbebenta ang bayan ko. Hindi ko ipagbebenta to hanggang kaya nga tayo nagkaharap-harap ng kung ano-anong kaso dahil hindi tayo pumayag eh. Diba? Alam mo, pwede na sana akong may relax na, hindi na ako mag-video. Pwede ka na mag-relax eh. Mantakin mo, tanggapin ko lang yung binibigay sa akin para siraan si VP Sara Duterte. Naalala niyo yung kwento ko, 500 kada buwan. Kukuyakoy na lang ako dun. Video lang ako ng, "Ay! Inday Sara! Gantang! Tapos na usapan. Di ba? Hindi ko na kailangan magtyaga ng kahaba-haba laging video. Kaya lang kasi hindi maatim ng aking sikmura. Na yun ang gagamitin ko, pangkain ko. Yun ang gagamitin ko, pambayad ng bills ko. Di ba? Oo, maaaring hindi. Ito nga, sinasabi ko dun sa mga tumanggap at nag-pro-I me, maawa naman kayo. Parang ganun ang ginawa ninyo. Hindi nyo nga siniraan ng mga Duterte, pero naglagay pa rin kayo ng isang mangbubudol. O di ba? Ako nakikiusap, sana lang. Wala po akong pinatatamaan, ha? Wala naman na po akong tinutukoy kung sino. Sana, ganda nga nung komento nung isa kong nag-comment po sa aking isang post. Sabi niya, kaya pala, kaysa na mag-concentrate sa Duterte, laging aiming ang bukang bibig nila. Ayoko na lang magsalita, pero ako'y nalulungkot.